Hinamak na manugang. Kabanata 385. O. Natigilan sandali si Jiang Shuaimang at agad na tinakpan ang kanyang ngiti. Nako, narinig ko na kanina. Ang lalaking ito na may apelyidong Dixon ay hindi mabuting tao. Ang lalaking ito ay mapanlinlang at mabisyo. Ang kanyang dila ay parang bulaklak ng lotus, at marami siyang napinsalang tao. Kung nasagasaan mo siya, natatakot akong malagay ka sa malaking problema. Nang marinig niyang minamaliit ni Jiang Shuaimang si Alex Dixon, naramdaman agad ni Lu Yongguo na may nakilala siyang kaibigan sa dibdib. Agad siyang naggot ng ngipin at tumango. Oo naman. May utang pa akong dapat bayaran sa kanya. Siya ang naging sanhi ng pagkawasak ng aking pamilyang Lu. Talagang babayaran ko ang aking dugo. Daranasin ko siya ng isang malagim na kamatayan. Si Jiang Shuaimang ay nakaupo sa likod ng kanyang mesa. Nang marinig niya na gustong mag-higanti ni Lu Yongguo kay Alex Dixon, tuwang-tuwa siya na halos tumawa siya ng malakas. Kinasusuklaman niya si Alex Dixon, at nais niyang balatan si Alex Dixon at matalo siya hanggang mamatay. Ngayong may sama ng loob si Lu Yongguo kay Alex Dixon, kailangan niyang gamitin ito ng husto. Nagkunwaring galit si Jiang Shuaimang at tumango bilang pagsang-ayon. Hindi ko akalain na magiging ganito kabisyo si Alex Dixon. Dr. Lu, hindi ako sanay sa mga bully. Nakaganti ka na para sa Lu family. I will support you with all my strength. If you need any help, the National Clinic tutulungan kita. Kung may hiling ka, sabihin mo lang sa akin. Inilalabas lang ni Lu Yongguo ang kanyang galit, ngunit hindi niya inaasahan na papayag si Jiang Shuaimang na tumulong. Naantig siya at sinabing may luha sa kanyang mga mata, Curator Jiang, hindi ko inaasahan na ganoon ka matuwid. Mayroon kang mataas na moral na karakter. Ikaw nga ang numero 1 banal na karayom sa Yan Capital. Mayroon kang parehong moral at artistikong katangian. Mabuti kung hindi niya babanggitan ang numero 1 banal na karayom sa Yan Capital, ngunit nang mabanggit niya ito, agad na nagkaroon ng sama ng loob si Jiang Shuaimang. Noong araw na iyon sa Jiang family, wala siyang choice kundi lumuhad sa harap ni Alex Dixon at humingi ng awa na parang aso. Sa kabutihang palad, ang ganitong uri ng kaiyahiyang bagay ay hindi kumalat sa labas ng mundo. Kung hindi, ang kanyang reputasyon sa Yan Capital ay masisira, at hindi siya magkakaroon ng mukha na lumabas at makihalubilo. Ang mga mata ni Jiang Shuaimang ay kumikislap sa puot, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng katwiran. Sinabi niya sa malakas at malinaw na boses, ang aming National Clinic ay ang halimbawa ng lahat ng mga medikal na practitioner sa mundo. Bukod sa medikal na paggamot, parurusahan din namin ang mga traidor. Dr. Lu, maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo. Sinusuportahan kita. Labis na naantig si Lu Yongguo, ngunit sinabi niya sa pagkadismaya, hindi masama ang Dixon na iyon, at mayroon din siyang grupo ng mga alipors sa tabi niya. Napakahirap tanggapin sila. Nakangiting sabi ni Jiang Shuaimang, gaya ng kasabihan, ang 4 na tail ay maaaring magbigay ng 1,000 gintong barya. Dahil ang taong ito ay hindi madaling pakitunguhan, bakit hindi mo atakihin ang mga taong nakapaligid sa kanya? Ipinakilala siya ng hindi direkta at pinapasuko siya. Itong Alex Dixon na ito ay may asawa at mga pamilya sa Yan Capital. Kahit gaano pa kalakas ang isang tao, palaging may kahinaan. Lumiwanag ang mga mata ni Lu Yongguo. Bakit hindi niya naisip ito? Agad niyang sinabing may pasasalamat, salamat sa iyong payo, Curator Jiang. Tungkol sa usapin ng paghihiganti, nais kong talakayin ito sa iyo. Hindi na makapaghintay si Jiang Shuaimang at agad na tumango sa kanyang ulo sa matuwid na paraan. Supporting justice, I should do so. Tutulungan kitang imbestigahan ang sitwasyon ni Alex Dixon sa Yan Capital, pati na rin ang mga kamag-anak niya rito. Pagkatapos sabihin niyon, inutusan niya ang kanyang katulong na isara ang pinto ng opisina at magsimulang makipagplano kasama si Lu Yongguo sa opisina. Tuldok. Mula nang malaman ni Helena na gustong bawiin ni Alex Dixon ang 2 villa, agad siyang nagdulot ng kaguluhan sa bahay at tumanggi na umalis sa Yan Capital kahit anong mangyari. Si Jane Lee West ay orihinal na nagplano na bumalik sa Jinling kinabukasan. Ngunit natakot si Helena na ang nilutong itik ay lumipad at magdulot ng kaguluhan sa bahay. Tumanggi siyang umalis kahit anong mangyari.
Payo ni Jane Lewes, Nay, hindi ka natitira sa dalawang villa na ito ng ilang araw. Paano kung may mangyaring masama kay Alex pagdating ng panahon? Pinunasan ni Helena ang kanyang mga luha habang galit na sumisigaw, wala tayong kinalaman sa pagpunta niya sa kulungan. Hayaan mo siyang makulong at iwan ang villa. Sa oras na iyon, magiging convenient din para sa iyo na magpakasal muli. Walang imak si Alex Dixon na nakikinig sa gilid. Sa mata ng kanyang biyenan, walang halaga ang kanyang buhay. Kailangan lang niyang iwan ang pera. Malungkot na sabi ni Jane Lewes, Nay, huwag mo nang isipin yon. Kung may problema sa villa, kukumpiskahin din ito bilang ilegal na ari-arian. Napaisip si Helena at biglang naramdaman na may problema ito. Agad niyang tinawagan si Alex Dixon, palitan mo ang pangalan ng villa sa hapon. Ibigay mo itong villa kay Jane. Palitan mo ang malaking villa na iyon ng pangalan ko. Hindi na nakatiis si Alex Dixon at malamig na sinabing, imposible. Kahit anong tiis niya, may hangganan. Galit si Helena. Hinawakan niya ang tasa sa mesa at buong lakas niyang ibinato kay Alex Dixon. Basura! How dare you speak to me like that? Malamig na nakatayo doon si Alex Dixon at mabilis na inabot ang kanyang kamay upang saluhin ang tasa ng tsaa. Kung ang makapal na purple sand teacup na ito ay tatama sa ulo ng isang ordinaryong tao, tiyak na magdudulot ito ng malubhang pinsala. Naglakas loob talaga si Helena na itapon ito. Parang hindi niya siniseryoso ang buhay niya. Malamig na bamantong hininga si Alex Dixon at sinabing, Helena, makinig kang mabuti. Ako ang namamahala sa Yan Capital. Kung hindi ka masaya, sumakay ka sa eroplano ngayong gabi at bumalik sa Jinling. Pagkatapos sabihin niyon, hindi niya pinansin si Helena at binasag ang tasa ng tsaa sa lupa. Tumalikod siya at umalis. Bang! Isang malakas na tunog ang umalangaw. Ang tasa ng tsaa ay nahulog sa lupa at nagkapira-piraso. Tumalsik sa sahig ang mga piraso ng palayok. Sa sobrang takot ni Helena ay natigilan siya. Gulat na napatingin siya sa likod ni Alex Dixon. Sandali ding natigilan si Jane Lewes. Hindi niya inaasahan na si Alex Dixon ay may ganito kalamig na panig. Sa isang iglap, tumalikod si Helena at galit na tumayo at nagmura. Basura! Sino ka ba sa tingin mo? Tumigas na ang mga pakpak mo, di ba? Naglakas loob kang magbasag ng mga gamit sa bahay. Mas mabuting huwag ka nang bumalik kung may kakayahan ka. Kung hindi, bubugbugin kita ng walos sa labas ng pinto. Sa sobrang galit niya ay sumakit ang atay niya. Ang basurang ito ay kadalasang pinapagalitan niya ng husto na hindi man lang siya ng ahas na umutot. Ngayong dumating siya sa Yan Capital, talagang naging matapang siya at naglakas loob na maghagis ng tasa sa harap niya. Pinigilan ni Jane Lewes ang kanyang pagkabigla at nakasimangot na sinabi kay Helena, Nay. Malayo na ang mararating mo. Payag kang makulong si Alex para sa pera. Itong villa na ito ay ibinigay ng ibang tao kay Alex. Pangalan man niya iyon, o hindi ay hindi pa sigurado. Kailangan mong okupahin ang villa at huwag umalis. Kung makukulong si Alex dahil dito, titirahin mo ang pera mula ngayon. Hindi na rin ako babalik sa Shu family. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at naglakad na rin palabas. Mabilis na sumigaw si Helena, Anak, ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Ngunit lumabas na ng sala si Jane Lewes nang hindi lumilingon at hindi siya pinansin. Galit na galit ako. Galit na galit si Helena na puno ng galit ang tiyan niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit ang manugang na basura ay lalong nagmamatigas. Ainal-alayan siya noon ng kanyang anak, ngunit ngayon ay para na itong nakainom ng pampakalma at hindi nakinig sa kanya. Kung hahayaan niya si Alex Dixon na magpatuloy sa pagiging matigas ang ulo, ano kaya ang posisyon niya sa Lewes family? Marahil kahit na ang kanyang anak na babae ay tutulong kay Alex Dixon sa hinaharap at hindi kikilalanin siya bilang kanyang ina. Kung alam niya ito ng mas maaga, baka hindi na niya hinayaang magpakasal ang kanyang anak at magpakasal sa walang kwentang tao. Gayunpaman, labis na nag-aalala si Helena tungkol sa pangalan ng villa na ito. Hindi niya nakita kung sino ang may-ari, ngunit nag-aalala siya. Sa pag-iisip nito, agad na tumayo si Helena at lumabas ng pinto. Gusto niyang pumunta sa property center at tingnan kung sino ang may-ari ng dalawang villa.
Pagkatapos, tatanungin niya kung maaari itong baguhin sa kanyang pangalan. Minsang naglakad-lakad si Helena sa opisina ng ari-arian, ngunit ginamit ng tao ang pagkapribado ng may-ari bilang dahilan at hindi siya pinapansin. Sa sobrang galit niya ay nagmura siya sa pinto ng kalahating oras bago siya tuluyang pinalayas ng mga security guard. Puno ng galit si Helena habang galit na naglalakad patungo sa bahay. Kinailangan niyang makahanap ng pagkakataon na maipaliwanag kay Alex Dixon ng malinaw na kailangan niyang palitan ang Villa sa kanyang pangalan. Kabanata 386. Hahanapin na sana ni Jane Lewis si Alex Dixon nang makatanggap siya ng tawag mula sa sekretary ng kumpanya. President Lewis, kailan ka babalik? Nagpadala ng proposal ang isang construction company na makipagtulungan sa amin. Mayroon silang construction project na 30 million yuan, at gusto nilang makipagtulungan sa amin, ang Chingion Company. Napabuntong hininga si Jane Lewis. Bigla siyang dumating sa Yan Capital at ngayon ay pinigilan ni Helena. Hindi siya maaaring magmadaling bumalik sa kumpanya. Malamang na nakatambak na parang bundok ang mga usapin ng kumpanya. She said helplessly, nasaan ang kumpanya? Wala akong oras para bumalik ngayon, kaya tatawag muna ako para kausapin ang kabilang partido. It's a company from Yan Capital. Nagmamadali daw sila sa project. Kung hindi natin mapag-usapan ngayon, maghanap sila ng ibang tao. Yan Capital. Agad na sinabi ni Jane Lewis, nasa Yan Capital ako. Nakakausap ko siya ng personal. Ang 30 milyon ay isang maliit na proyekto lamang para sa ibang construction company. Ngunit para sa Chingion Company na umuunlad, ito ay isang malaking proyekto. Hindi na nagsalita pa si Jane Lewis at dali-daling binuhat ang bag niya palabas ng kwarto. Paglabas pa lang niya ng pinto ay muntik na niyang mabangga si Helena na pumasok mula sa labas. Nakita ni Helena na nagmamadali siya at maingat na nagtanong, saan ka pupunta? Don't tell me you are asking that trash to return the villa. I am going to discuss the project. Ngayon lang, may isang company na nagplano na makipagtulungan sa akin sa isang project na 30 million yuan. I will discuss it with Alex. Nakita mo ba siya? 30 milyon. Lumiwanag ang mga mata ni Helena at mabilis nitong sinabi, bakit mo gustong pag-usapan to sa basurahan na yan? Masama lang ang alam niya. Malaking halaga ito. Sasamahan ka ni nanay. Ma, hindi ka marunong magsalita tungkol sa negosyo. Sabi ni Jane Lewis. Bakit hindi ko alam? Nagtitinda ng mga antik ang tatay mo sa tindahan niya, at tinutulungan ko siyang magbenta ng mga iyon, confident na sabi ni Helena, at saka, mas mabuti pang sumama ako sa iyo kaysa mag-isa. Nagpipigil pa rin siya ng galit at nagdesisyon na huwag nang madamay si Alex Dixon. Paano kung ang basurang ito ay nakikialam at ginulo ang 30 milyong proyektong ito? Ang kanyang anak na babae ay sinusuyo ngayon ng basurang ito. Kung siya ay mawawala sa kanyang isip sa isang sandali at ibalik ang pera kay Alex Dixon, kung gayon ito ay isang malaking bagay. Si Jane Lewis ay hinabol ni Helena hanggang sa wala na siyang magawa at nagmamadaling umalis. Nag-aatubili lamang siyang sumang-ayon at paalalahanan si Helena na huwag magsalita ng kalokohan sa oras na yun. Sa anumang kaso, medyo nag-alala din siya nang mag-isa siyang mag-usap tungkol sa negosyo at hinayaan siyang samahan ni Helena para alagaan siya. Hindi nagtagal, dinala ni Jane Lewis si Helena sa isang gusali ng negosyo. Sa daan, sinuri niya at nalaman na ang kabilang partido ay isang maliit na kumpanya sa Yan Capital. Walang negatibong balita at higit na gumaan ang pakiramdam niya. Inakay silang dalawa ng receptionist papasok sa opisina at isinara ang pinto. Ang opisina ay natatakpan ng carpet at ang mga kagamitan ay marangya. Tiningnan ito ni Helena nang may inggit at hinanap kung saan-saan. Anak, mukhang mayaman naman itong amo. Hindi ko alam kung kasal na siya o hindi. Malungkot na sinabi ni Jane Lewis, Nay, nandito kami para pag-usapan ang negosyo, hindi ang blind date. Tuwang-tuwang sabi ni Helena, hindi mo masasabi yan. Kung mayaman at single ang amo, ipapareha ka ni nanay. Nay, maupo na po kayo. Talagang walang magawa si Jane Lewis. Nagdasal na lang siya na sana ay hindi magsalita ng kalokohan mamaya ang kanyang biological mother para maiwasan ang paggawa ng kalokohan.
Bago dumating ang amo, isang babaeng sekretarya ang nagdala ng isang kaldero ng tsaa at nagsali ng isang tasa para kay Jane Lewis. Salamat. Hindi ako nauuhaw. Ilagay mo sa mesa. Kinawayway ni Jane Lewis ang kanyang kamay sa isang reserbadong paraan. Nakita niya na maraming halamang gamot sa palayok. May ilan pa rin na hindi pa niya nakikita noon. Agad siyang naging alerto. Kapag pinag-uusapan niya ang tungkol sa negosyo sa labas, hindi siya umiinom ng mga bagay ng random. Ngunit nang makita ni Helena na may ginseng, linzis, at iba pang mahahalagang gamot ng Chino sa teapot, agad siyang napahiyaw sa tuwa. Ito yung tea brewed by ginseng, good stuff. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang tasa at ibinuhos sa bibig niya. Ma'am, huwag mo iinom sa labas. Gustong pigilan ito ni Jane Lewis ngunit hindi niya ito mapigilan. Nakatingin lang siya kay Helena na iniinom lahat ng tubig. Tila nainom ni Helena ang matamis na ulan. Panay ang laplapan niya sa labi, anak, ang sarap talaga ng tsaa na ito. Mabango at matamis. Subukan mo rin. Umiling si Jane Lewis. Matagal na siyang nasa mundo ng negosyo at alam niyang may masamang intensyon ang ilang amo na lalaki, kaya naging maingat siya. Kung ayaw mong uminom, iinom ako. Mabilis na uminom si Helena ng isa pang 2 tasa. Ang tsaang ito ay mukhang napakamahal. Sayang kung hindi ito inumin. Naramdaman pa rin niya na napakaliit ng tasa ng tsaa, kaya pa-impol niyang niyakap ang transparent glass cup at ibinuhos sa bibig ng teapot. Dahil sa magaspang na paraan ng pagkain na ito, bumilis ang tibok ng puso ni Jane Lewis sa takot. Sa kabutihang palad ay hindi pumasok ang amo, kung hindi, nakikita ang gutom na hitsura ng kanyang biological na ina, paano magiging matagumpay ang negosyo. Ang tsarera ay hindi malaki. Ininom ito ni Helena ng malinis sa isang hininga at pinunasan pa ang bibig na parang hindi na kontento. Kung hindi dahil sa takot na mawalan ng mukha ang kanyang anak, gusto pa niyang tanggalin ang mga latak ng tsaa at umuwi para ipagpatuloy ang pagtitimpla. Naghintay si Jane Lewis ngunit hindi pa rin dumating ang kabilang partido. Agad siyang nabahala at tumayo para sabihin. Ma, labas tayo at magtanong. Bakit hindi pa dumarating si boss? Pulang-pula ang mukha ni Helena at bumagsak sa sofa para makahinga. Patuloy niyang pinunit ang kanyang damit at bamulong, bakit ang init? Nang makita niya ang mga mata ni Helena na diretsyong nakatingin sa kanya, agad na nagulat si Jane Lewis at nagmamadaling sumugod. Ma, anong nangyari sa'yo? Taking gulat niya na namutla ang mukha niya at umiinit ang ulo. Nang makita ang ekspresyon ni Helena, alam niya kaagad na siya ay tinamaan. May mali sa pot ng tsaa na yon. Nag-iinit ang buong katawan ni Helena at malabo na ang kanyang malay. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang habarin ang kanyang mga damit at sinabi habang hinuhubad ang mga ito, ang init hanggang kamatayan. Hindi maayos ang kanyang damit. Kung hindi dahil pinigilan siya ni Jane Lewis, huhuberin pa niya ang kanyang pantalon. Ma, alis na tayo dali. Natarante si Jane Lewis habang buong lakas niyang hinayla si Helena. Sa sandaling ito, may narinig mula sa labas ng pinto ng opisina. Galit na lumingon si Jane Lewis at nakita ang taong pumasok ngunit agad ding natigilan. Nakita niya si Lu Yongguyo na nakatayo sa pintuan, nakatitig kay Helena na may parehong natulala na ekspresyon. Bakit ikaw? Galit at galit si Jane Lewis. Saway nito sa kanya sa matigas na boses. Anong nilagay mo sa tsaa? Paanong naging ganito ang nanay ko? Saglit na natigilan si Lu Yongguyo bago siya nakabawi at mabangis na sinabi, F***. Ang gamot na maingat kung inihanda ay talagang nainom ng matandang bagay na ito. Anong gamot ang binigay mo sa nanay ko? Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay nanginag ang buong katawan niya. Talagang hindi niya inaasahan na ang tinatawag na proyektong ito ay talagang isang bitag na itinakda ni Lu Yongguyo. Mapanuksong sinabi ni Lu Yongguyo, hindi mo man lang naiintindihan ito. Siyempre gamot iyon para pasiglahin ang isang babae. Malaki ang halaga ng kaldero ng gamot na ito sa akin. Hanggat inumin ito ng babae, mapupuno ang kanyang isip ng naisip na gawin ang ganoong uri ng bagay sa isang lalaki. Paralisado na si Helena sa sofa. Hindi natatakpan ng kanyang damit ang kanyang katawan at puno ng butas ang kanyang pangit na anyo.
Tiningnan ni Jane Lewes ang kaawa-awang hitsura ng kanyang biolohikal na ina at galit na naging berde ang mukha nito. She scolded in a stern voice, "Wala ka talagang kahihiyan. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Ipapakulong talaga kita." Nang marinig niya ang salitang sa kulungan, kumislap ang mga mata ni Lu Yonggyo ng matinding liwanag. Mabilis siyang naglakad at kinuha ang phone ni Jane Lewes. Itinulak niya ito ng malakas sa sofa at mabangis na sinabi, "Nasa kulungan. Ang asawa mo ang naging dahilan ng pagkalugi ng aking pamilyang Lu at ipinakulong ang aking ama at kapatid. Aayusin ko ang puntos na ito sa iyong asawa." Kabanata 387. Buong lakas na nakipaglaban si Jane Lewes sa takot. Habang nagpupumiglas siya ay dumulas pababa ang coat sa kanyang katawan, tumambad ang masikip na sando na suot niya. Ang puting propesyonal na kamiseta ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang makulay na katawan, na nagpapakita ng kanyang mga kurba. Higit pa rito, sa ilalim ng kanyang matinding pagpupumiglas, ang butones sa kwelyo ng kanyang kamiseta ay pumutok din, bahagyang nakikita. Tumingin si Lu Yonggyo hanggang sa kumulo ang kanyang dugo. Diniinan niya ito at sinabing may nakakatakot na ngiti, "May utang ang asawa mo sa pamilya kong Lu, kaya hahayaan kitang bayaran ito. Nakalkula ko na kaya kong sugpuin ang asawa ni Alex Dixon at paglaruan siya sa ilalim ng aking katawan." Napansin niya si Jane Lewes nung isang araw. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kasalot si Alex Dixon. Napakaganda ng kanyang asawa na kaya niyang ibagsak ang mga bansa. Hindi nakakagulat na ang kanyang kapatid na si Lu Yongfeng ay nabighani sa kanya. Ang kanyang figure, baywang, at mga binti ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Kung kaya niyang paglaruan ang asawa ni Alex Dixon, isa itong paraan para makaganti. Si Jane Lewes ay idiniin niya hanggang sa hindi na siya makagalaw. Habang nagpupumiglas siya ay napasigaw siya ng malakas. "Tulong! May dumating dali." Umisi si Lu Yonggyo at sinabing, "You can call me whatever you want. This building is specially prepared by the Jiang family for me. Walang iba maliban sa atin. May mga bodyguard din mula sa Jiang family sa ibaba. Kahit Alex Dixon pagdating, hindi siya makakapasok." Diniinan niya ng mariin si Jane Lewes at sinulyapan si Helena na paralisado sa sofa. Inikat niya ang ulo niya at sumigaw patungo sa pinto. May dumating. Mabilis na pumasok ang dalawang katulong. Sinaway ni Lu Yonggyo, "Paalisin mo ang matandang babae na ito at maghanap ng ilang lalaking pulubi para paglaruan siya." Tumango ang dalawang katulong at kinaladkad si Helena na may nakakalokong ngiti sa labi, patungo sa pinto. "No, let go of my mom." Natarante si Jane Lewes at ginamit ang lahat ng lakas niya para magpumiglas. Binigyan siya ni Lu Yonggyo ng isang malakas na sampal sa mukha at tumawa ng malakas. "Gusto lang kitang painan pero hindi ko akalain na 2,000 ang papatayin ko sa isang bato." Maari niyang paglaruan ang asawa ni Alex Dixon at ang biyenan niya. "Sa tingin ko, papasok si Alex Dixon, ang mundo ng negosyo sa hinaharap. Natatakot akong maging katatawanan siya. Shameless brat, my husband won't let you go." Magulo ang buhok ni Jane Lewes at nagpupumiglas sa galit. Nanghihinayang siyang nakinig sa kanyang ina. Kung sinabi niya kay Alex Dixon ang tungkol dito, hindi siya magiging ganito. Tuldok. Sa sandaling ito, sinasagot ni Alex Dixon ang telepono ng may malamig na ekspresyon. Isang boses babae ang nagmula sa itaas. "Alex Dixon, anong karapatan mong palayasin si Lu Yonggyo palabas ng villa? Kailangan mong malaman. Hindi ka man lang miyembro ng Dixon family. Wala kang karapatang gamitin ang alinman sa kanilang mga ari-arian." Mayabang ang babae sa phone. Agresibo ang tono niya, parang pinapagalitan niya ang mga empleyado niya. Matiyagang nakinig sa kanya si Alex Dixon at malamig na pinutol, "May kailangan kang intindihin. Una, ito ang villa ko. Hindi mo ito ari-arian, at wala kang karapatang makialam. Pangalawa, ito ang aking villa. Ikaw at ang tatay mo ay ipinatapon sa ibang bansa, at wala kang karapatang makialam sa mga usapin ng pamilya Dixon. Kung ako ay miyembro ng pamilya Dixon o hindi, wala kang kinalaman, at hindi mo kailangang alalahanin ito." Sinalungat niya ito ng may parehong kalupitan, at ang babae sa kabilang dulo ng telepono ay agad na nagalit.
She snorted coldly and said, "Umalis ka na sa Dixon family. To put it bluntly, you have expelled from the family. If a person who has kicked out of the Dixon family is to say that I am not qualified. Alex Dixon, huwag mong isipin na nasa ibang bansa ako. Gusto mong kunin ang pagkakataong bumalik. Babalik ako sa bansa sa loob ng 2 araw. Ito ay ganap na makatwiran, at ikaw ay isang inabandunang anak ng pamilya Dixon." Malamig na sinabi ni Alex Dixon, "Dixon Wrong, hihintayin kong bumalik ka. Marami ring utang na kailangan kong bayaran sa iyo." Mukhang galit na galit ang babae sa kabilang dulo ng telepono. Bago pa siya matapos magsalita ay ibinaba na niya ang telepono. Ibinalik ni Alex Dixon ang telepono sa kanyang bulsa na may malamig na ekspresyon. Ang babaeng tumawag kanina ay ang kanyang pinsan, si Dixon Wrong. Anak din siya ng kanyang tiyuhin na si Dixon Yulong. Bagamat si Dixon Yulong ay anak ng pamilya Dixon, siya ay isang anak sa labas. Siya ang bunga ng Dixon Old Master na umiinom ng sobra noon. Pinalaki niya ito sa isang lasing na babae. Sa orihinal, ang pamilya Dixon ay nagbigay sa babae ng isang halaga ng pera upang maiwasan ang kanyang pagpapalaglag. Hindi niya inaasahan na makalipas ang 10 taon, ibabalik ng babae ang kanyang anak sa Dixon family. Nagkagulo ang pamilya Dixon. Upang maiwasang malantad sa publiko ang mga pangit na mukha ng kanilang pamilya, wala silang nagawa kundi kilalanin ang illegitimate child na ito. Inayos nila ang kanilang mag-ina na manatili sa panlabas na tirahan at ibinalita sa publiko na matagal na silang nakatira sa ibang bansa. Ang kanyang ama ay ang lehitimong tagapagmana ng pamilya Dixon, ngunit pagkatapos lumaki si Dixon Yulong, palagi niyang ipinaglalaban ang kanyang ama para sa kapangyarihan at mga benepisyo, kapwa sa bukas at sa dilim. Nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan, naghinala ang matandang master na pinaglalaroan sila ni Dixon Yulong, ngunit wala siyang nakitang anumang ebidensya. Bukod dito, walang pakialam sina Dixon Yulong at kanyang ina sa namatay sa libing ng kanilang mga magulang. Nagdulot sila ng malaking kaguluhan sa bulwagan ng pagluluksa at ipinaglaban ang posisyon ng kahalili ng pamilya Dixon. Kaya naman, pinalayas ng matandang master si Dixon Yulong at ang kanyang pamilya sa labas ng bansa dahil sa galit. Binigyan niya sila ng ilang mga ari-arian upang hindi sila mamatay sa gutom at huwag pansinin ang mga ito. Ngunit ngayon, si Dixon Old Master ay may malubhang karamdaman at walang lakas na pamahalaan ang kumpanya ng Dixon family. Iniwan lamang niya ang little tita Dixon Shenglan upang pamahalaan ang negosyo ng pamilya ng mag-isa. Si Dixon Yulong ay nagsimula na ring gumawa ng gulo at handa nang bumalik sa bansa, ngunit pinigilan siya ni Little Tia at ipinag-utos na huwag nang bumalik. Hindi niya inaasahan na hindi pa bumabalik si Dixon Yulong. Sa halip, ang kanyang nakatatandang anak na babae na si Dixon Wrong ay hindi na makapaghintay at talagang iniunat ang kanyang kamay ng napakatagal, na gustong puwersahang kunin ang kanyang vilya. Napakayabang talaga ng yabang na ito. Hindi rin niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang tiya nitong ilang araw. Pinayagan niya talaga si Dixon Wrong na makialam sa mga gawain ng pamilya at binigay pa niya ang kanyang vilya kay Lu Yonggyo. Malungkot ang ekspresyon ni Alex Dixon. Sa ngayon, hindi pa nakakabalik ng bansa ang kanyang tiyuhin, ngunit ang pamilya Dixon ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng kaguluhan. Kaya lang, naipahayag na ni Dixon Wrong ang kanyang ambisyon. Kung bumalik si Dixon Yulong, marahil kahit ang kanyang tiyahin ay hindi na ito mapipigilan. Gayunpaman, hindi siya makabalik kaagad sa pamilya Dixon. Tila maaari lamang siyang umasa sa Little Tia upang pamahalaan ang pangkalahatang sitwasyon sa ngayon. Buti na lang at hindi nakabalik si Dixon Yulong saglit. Kung hindi, kailangan niyang iwan ang kanyang asawa at bumalik sa Dixon clan. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Alex Dixon. Nang makita niyang tawag iyon ng bodyguard ni Renan ay agad niya itong sinagot. Ang mga taong ito ay ang mga bodyguard na inutusan niya kay Renan na magpadala ng ilang lalaki upang bantayan ang bawat kilos ni Lu Yonggyo sa Yan Capital. Isang magalang na boses ang nanggaling sa telepono. Boss Lin, sinunod namin ang utos mo at binantayan namin si Lu Yonggyo, ngunit 10 minuto na ang nakalipas, nakita ko ang iyong asawa at biyenan na pumasok sa opisina ni Lu Yonggyo. Hindi pa sila lumalabas. Ano?
Nagdilim ang mukha ni Alex Dixon, at sinabi niya sa mabagsik na boses, "Nasaan siya? Pumasok ka at tingnan mo ang sitwasyon. Pupunta agad ako." Pagkatapos tumawag, sumakay si Alex Dixon sa kotse at mabilis na tumakbo patungo sa gusali ng opisina. Malungkot ang kanyang mukha, at pinaandar niya ang kotse sa pinakamabilis niyang makakaya. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit gustong tumakbo ni Helena at ng kanyang asawa kay Lu Yonggyo. Ayon sa personalidad ng kanyang asawa, tiyak na hindi siya makikipagtulungan kay Lu Yonggyo. Natatakot siya na ang kanyang asawa ay nahulog sa isang bitag. Sa pag-iisip nito, naging mas malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, at ang kanyang mga mata ay napuno ng layunin ng pagpatay. Kung sino man ang nang-ahas na hawakan ang isang hibla ng buhok ng kanyang asawa. Kahit sino pa ang kabilang partido, kailangan niyang magbayad ng mabigat na presyo. Kabanata 388. Buong lakas na pumiglas si Jane Lewes at buong lakas niyang hinawakan ang kanyang damit. Tumanggi siyang sumuko kahit mamatay siya. Sa kabutihang palad, nakasuot siya ng isang pares ng propesyonal na pantalon ngayon at hindi ito maubad sa maikling panahon. Nakita ni Lu Yonggyo na namula ang kanyang magandang mukha, at lalo siyang natukso. Hindi niya maiwasang yakapin siya. Gayunpaman, sinipa siya ni Jane Lewes ng buong lakas. Maginhawa niyang kinuha ang tray sa mesa at binasag ito sa ulo niya. Napasigaw si Lu Yonggyo sa sakit at itinapon si Jane Lewes. Agad na umagos ang daloy ng maruming dugo mula sa kanyang noo. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa likod ng kanyang ulo. Inabot niya at hinawakan ang dugo sa kamay niya. Ang mukha ni Lu Yonggyo ay biglang naging sobrang lamig at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang mabangis na tingin habang siya ay nakatitig kay Jane Lewes. Hindi niya akalain na ganito pala kabagsik ang ugali nitong walang kwentang asawa. Tumanggi siyang makinig sa kanya kahit anong mangyari. Nang makita ang mabangis na mga mata ni Lu Yonggyo, si Jane Lewes ay natakot din. Alam niyang nagalit ito sa kanya. Hindi niya alam kung anong klaseng halimaw ang gagawin nito sa kanya. Mahigpit lamang ang pagkakahawak niya sa kanyang damit. Itinapon ni Lu Yonggyo ang urn at hinayla ang buhok ni Jane Lewes pataas. 4 o 5 beses niya itong sinampal sa isang hininga. "Mabaho, Bitter, mukha ka nga pero wala kang mukha. Kung hindi ka umayos, tuturuan ko ng leksyon ang nanay mo ngayon." Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumingon siya sa labas ng opisina at mariing nag-utos, "Ipasok mo ang matandang babae." Pinalo ang maselang mukha ni Jane Lewes hanggang sa mamula at mamaga. Tumalsik ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig, at napakasakit kaya't naging manhid ang kanyang mukha. Ngunit nang marinig niyang gustong makipag-ayos ni Lu Yonggyo sa kanyang ina, agad siyang nataranta. Kinaladkad ng 2 malalakas na lalaki si Helena, na parang patay na aso, papasok sa bahay. Tumawa ng malakas si Lu Yonggyo at mayabang na sinabi kay Jane Lewes, "Habarin mo ang iyong damit mag-isa. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo ng sarili mong mga mata kung paano nilalaro hanggang mamatay ang iyong ina." Hindi. Natarante si Jane Lewes at mabilis na nagmakaawa, "Huwag mong hawakan ang aking ina. I didn't expect you to be such a filial daughter." Tumawa ng masama si Lu Yonggyo at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Sa wakas ay nahuli na niya ang malambot na lugar ni Jane Lewes. Mabuti na lang at sinundan siya ni Helena ngayon. Kung hindi, hindi magiging ganoon kadali ang pagpapasakop sa kanya ng babaeng ito. Binigyan niya ng tingin ang matipunong lalaki. Agad na sinunggaban ng isa sa mga matipunong lalaki si Helena at binigyan siya ng 12 sampal. Pinalo ng malakas si Helena kaya napasigaw siya. Napuno ng infatuation ang mga mata niya. Mapanuksong tumawa si Lu Yonggyo at huminga ng malalim ng usok. Tumingin siya kay Jane Lewes at sinabing, "Kita mo. Ang gamot na ito ay ang natatanging lihim na race 8 ni Curator Jiang. Kahit natamaan mo ito, hindi ka nito gigisingan. Tanggalin mo na ang iyong damit. Kung hindi, humph." Napatingin si Jane Lewes kay Helena na nawala ng malay at sa sobrang galit ay nanginag ang buong katawan. 2 agos ng malinaw na luha ang umagos mula sa kanyang mukha. Ang kanyang biological na ina ay binugbog ngunit wala siyang pagpipilian. "Huwag kang ang magdebog, tanggalin mo agad." Nakita ni Lu Yonggyo na hindi siya kumikibo at naiinip siyang gumawa ng kamay.
Agad namang hinawi ng matipunong lalaki ang buhok ni Helena at sinipa ng malakas ang tiyan nito. Napaungol si Helena. Yumuko siya sa sakit pero parang natulala pa rin ang mga mata niya. Sunod-sunod na sinipa ng matipunong lalaki si Helena sa harap ni Jane Lewis, dahilan para umiyak si Helena para sa kanyang mga magulang at nagpagulong-gulong sa lupa. Halos lumuwa ang mga mata ni Jane Lewis. Gusto niyang sumugod ngunit hinayla siya pabalik ng buhok ni Lu Yonggyo. Umisi siya at sinabing, kung hindi ka natatakot na ang iyong ina ay bugbugin hanggang mamatay, maaari kang manatili dito at manood. Sunod-sunod na umabot sa tenga ni Jane Lewis ang pag-ungol ni Helena. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang nakapikit ang kanyang mga ngipin at tumangala at sinabing, bitawan mo ang aking ina. Gagawin ko ang iyong hiniling. Kahit anong mangyari, hindi niya kayang panoorin ang sarili niyang ina na binugbog hanggang mamatay. Kung hindi, ang kanyang konsensya ay hindi magiging komportable sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Natuwa si Lu Yonggyo at agad na sinenyasan ang malakas na lalaki na huminto. Tinitigan niya si Jane Lewis. Mahigpit na kinagat ni Jane Lewis ang kanyang jade teeth at pinilit na tanggalin ang kanyang coat sa harap ni Lu Yonggyo. Nakasuot siya ng masikip na propesyonal na kamiseta na nakabalangkas sa kanyang katanji tanging kurbo. Nang makita ito, napalunok si Lu Yonggyo at sinabi sa magaspang na boses, alisin mo silang lahat. Nanginginig si Jane Lewis. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa butones at napilitang tanggalin ang isa. Tumingin ng diretso si Lu Yonggyo at huminga ng malalim. Napakabihirang kagandahan, kahit nasa Yan Capital, hindi magiging marami sa kanila. Hindi niya alam kung anong klaseng swerte ang nakuha ni Alex Dixon, para mapang-asawa talaga ang isang napakagandang asawa. Muling binuksan ni Jane Lewis ang pangalawang buton, namumula ang kanyang mukha. Mabangis na sigaw ni Lu Yonggyo, bilisan mo. Dahan-daang itinaas ni Jane Lewis ang ulo at galit na tumingin sa kanya. Bigla niyang sinunggaban siya at sumigaw ng baliw, hayop, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Kahit mamatay siya, kaladkarin niya si Lu Yonggyo kasama niya. Halos matamba si Lu Yonggyo sa kanya. Nagalit siya dahil sa kahihiyan at hinawakan siya sa braso. Malakas niya itong itinulak sa sofa at tumalon sa kanya. F***sake, binigyan mo ako ng mukha, ngunit pinilit mo akong kunin ang busog. Si Jane Lewis ay pilit na nagpupumiglas at sinubukang hampasin siya ng buong lakas. Pero ang lakas niya, paano siya magiging kapareha ng isang may sapat na gulang na lalaki? Sinampal siya ni Lu Yonggyo, inabot ang kamay niya, at pinunit ang shirt niya. Sumigaw siya, kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong asawa, si Alex Dixon. Sino ba ang nagtanong sa kanya na maging mabisyo? Siya ang nagpabangkarote sa aking pamilyang Lu. Kung hindi niya mahawakan si Alex Dixon, pwede rin niyang paglaruan ang asawa niya. Ang parusa na dinanas ng pamilya Lu ay nasa babaeng ito. Masasabi ko lang na ang pamilya Lu ay hindi nawasak ng hindi makatarungan. Isang malamig na boses ang biglang nagmula sa likuran. Ang boses na ito na parang galing sa impyerno ay nagpatigas ng katawan ni Lu Yonggyo. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa takot. Pero bago pa siya makakita ng malinaw, isang sapatos na pang-sports ang sumipa sa kanyang mukha. Bang! Lumipad palabas ang katawan ni Lu Yonggyo at tumama sa bookshelf ng malakas. Nabasag ang salamin at nahulog ang libro sa katawan niya. Tumangala si Jane Lewis at nakita si Alex Dixon na nakatayo doon. Siya ay nagpapalabas ng isang malamig na layunin ng pagpatay, na para bang ibang tao siya. Ang kanyang mga mata ay malamig at uhaw sa dugo. Hobby. Sa sobrang tuwa ni Jane Lewis ay agad na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pilit niyang itinapon ang sarili kay Alex Dixon at niyakap ito ng mahigpit. Nakita ni Alex Dixon na buo pa rin ang kanyang damit, ngunit may bakas ng pamamaga sa kanyang mukha. Galit na galit siya sa puso niya. Nang makitang ganito ang asawa, tiyak na lumaban ito. Nagalit niya si Lu Yonggyo sa panahon ng paglaban at brutal na binugbog ng halimaw na ito. Puno ng dugo ang ulo ni Lu Yonggyo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at bumangon sa lupa. Mabangis niyang sabi, Alex Dixon, nililigawan mo si kamatayan. How dare you touch a hair of mine? May papatay sa iyo. Ganoon ba?
Malamig na sabi ni Alex Dixon, sa kayumuko at hinawakan ng isang kamay ang isang binti ng tea table. Nanlaki ang mga mata ni Lu Yongguo at halos nakalimutan na niyang huminga. Walang magawa siyang pinagmamasdan habang ang mahogany coffee table, na kayang buhatin ng 4 na malalakas na lalaki, ay tumitimbang ng ilang daang kilo. Nakahawak lang si Alex Dixon sa isang paa ng mesa, at madali niya itong hinawakan sa kamay habang hakbang-hakbang na naglalakad patungo sa kanya. Abangan ang susunod na kabanata.